95. May shell lock po kayo, sir? Boss, 24 hours yan, yung kapihan. Hanggang 10 lang po. Hanggang 10 lang. 7. Gusto magkape Okay, what's up internet? Kamusta kayo? Ngayong araw, share ko lang sa inyo yung mini upgrade ko and mini change ng accessories na itong Aerox. So actually last December before pumasok ang 2025, ang plano ko magpapalit lang muna ako ng shock lang muna. Ewan ko kumalat bakit biglang kumalat, or ewan ko bakit biglang dumami. So nagpalit ako ng shock noon kasi tuwing maglo-long ride kami ni Commander, masakit na talaga sa likod yung stock. So ito, nagpalit tayo ng BD series na premium ni RCB gold black para medyo bagay sa design ng Aerox ko. And then ayun, nagpalit din ako ng pipe. So tinanggal ko na yung stock, nagpalit na ako ng JBT version 3. Di naman tayo kargado. So yun, nagpalit tayo ng JBT. And then nagpalit din tayo ng, pinalitan ko na rin yung radiator cover, tinanggal ko na yung stock. And then yun, nilagyan ko lang ng cap tank. Actually wala siyang stock talaga, pinapatong lang to. So nilagyan ko siya. Tapos yung hose, yung stock pa rin. So di ko pinalitan yung hose. And yun, nasundan din ng braking system. So RCB din yung pinalit ko. Pinalitan ko ng, ito ay E14mm and then this one is E13mm. And dito sa caliper, nagpalit din tayo R1 na black. And then nag upgrade din tayo ng disc from 230mm yung stock na ito. So kinuha natin is 260mm para nakukuha yung potential ng R1, yung lakas. So nilagyan ko rin yung cover ng sensor. And nagpalit din ako ng brake hose. So yung brake hose lang mismo yung pinalitan ko, hindi ko sinama yung ABS kasi meron din silang ABS. Sabi nung mekaniko dun daw minsan nagkaka problem yun. So pinalitan ko din yun. So pinalitan ko ng brake hose na 950mm to. And MDL matagal na to. So pinapalitan ko to nung bago ako sumali ng endurance. Yun lang yung konting upgrade natin. Shock, pipe, radiator cover, and konting braking system. So nagpalit din tayo. So sa likod naman, stock pa rin, drum brake pa rin. So naisip ko kung mag-change ako o mag-upgrade ako ng disc brake. Ayoko kasi ng butas. May nakita akong option na papalitan yung crankcase ng pang NMAX, and then ang gagamitin ng mags is pang NMAX na. So yun yung nakikita kong best option. So pinaplano ko rin i-upgrade yung swing arm na ito. Naghahanap lang ako ng magandang design. And handle grip, yan. And then pinalitan ko na rin ng clear visor. And then nilagyan ko na ito, nakalimutan ko na yung tawag dito, pero
Pinalitan ko niyan. Nilagyan ko na ito. Tapos yung mga bolt, pinalitan ko na rin kasi ayan, flower. Ewan ko kung tawag dito. Flower ata to. Flower bolt. Kasi yung iba kinakalawang na. So, nagpalit din tayo ng upuan na sand tamba? Sand style, parang ganun. Kalimutan ko eh. So, buong upuan to. Nakuha ko to 1K lang. And ito, speed moto. Kasama na yung upuan na ito. So, flat seat siya. Hindi naman siya ganun katigas. So suwabe pa rin siya kapag long ride. Ano? Hindi siya ganun katigas. So yun lang yung ini-upgrade natin dito sa Aerox. After nung pagpalit ko ng shock, nagtuloy-tuloy. Halos buong January palitan ko na yung ibang accessories. Yun lang yung pinagtuunan ko ng pansin pagpapalit ng mga kung ano-ano dito sa motor. Magpapalit din pala dapat ako ng suspension last month na JBT, kaso naalala ko, pinarepack ko nga pala yung stock shock na ito. So medyo gumanda na yung play niya ngayon. Hindi katulad dati na sobrang tigas talaga. Walang ka play kapag dumadaan sa mga lubak. Bitek oh. Hey. Ayun, satisfied pa naman ako sa takbo ng stock kasi kahit pa paano enjoy ko pa rin naman siya sa mga long ride. And tsaka na siguro yung upgrade ng mga pag oras na pag oras na yun lang. Salamat sa inyo.